Magandang araw mga kaibigan. Narito ang mga maiinit na kaganapan sa mundo ng politika. Simula pumutok ang anomalya sa flood control project. May isang batang kongresista na nag-iingay at pinupuna ang mga nakikitang kamalian ng administrasyong bangag. At mula noon ay isa ng tinik sa lalamunan si Barzaga dito sa mga buwakan ng inang to, kaya naman pilit siyang pinapabagsak ng administrasyon NATO, subalit na hindi nagpatinag itong si Barzaga at patuloy pa rin, at sa pagkakataong ito ay tuluyan na ngang tinanggal si Barzaga bilang kongresista pang samantala, pero may mga pumapanig din sa kanya ng mga kapwa niya, kongresista. Narito ang mga pumabor sa kanya na bumoto ng no at nagbigay sila ng kanyang dahilan kung bakit ayaw nilang matanggal si Barzaga. Panoorin natin ang mga nangyari. Let's go! Honorable Leandro Leviste is hereby recognized. Distinguished colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging membro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuuna natin ang kaso ni Congressman Barzaga, habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon, lumalabas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Nakatala na sa kasaysayan na sa gitna ng matinding kontrobersiya sa korupsyon, ito ang inuna ng Kongreso. At parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan. At tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Mahiya naman tayo. Majority Leader. Mr. Speaker, I'd like to recognize the Honorable Marcoleta for his explanation of his vote. Honorable Marcoleta is hereby recognized. Mr. Speaker, distinguished colleagues, isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. I rise to place on record this manifestation of support for Honorable Francisco Kiko Barzaga and to express my strong opposition to any move seeking his suspension from this august chamber. From Voltaire's philosophy of tolerance and freedom of expression, this line is often quoted: I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. The independence of the legislature ensures that members may speak fully, frankly, and fearlessly on matters of public interest. Honorable Barzaga's statements directed at alleged corruption within the government falls within the fullest and most urgent category of political expression. To penalize him for raising concerns on corruption, which the Constitution itself mandates Congress to check, is to subvert the very principle of parliamentary privilege. Mr. Speaker, 2004 pa lang po, andito na po ako bilang Chief of Staff po ng aking ama. Nakita ko po ang mga oposisyon na grabe magtuligsa sa administrasyon. Nandyan po ang mga magigiting na miyembro ng Makabayan Bloc na sila sa Turo Campo, Lisa Masa, Joel Berador, na talagang magigiting na mga figura ng oposisyon. Pero hindi naman po sila naharap sa mga ethics case, gano'n man sila kaanghang magsilita laban sa administrasyon. My dear colleagues, Honorable Barzaga is seated in this chamber because the people of Dasmariñas City, Cavite, placed their trust in him as affirmed through the ballot. Article 6, Section 6 of the Constitution states that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno o at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects. Ang mga posts ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang
ng saloobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barsaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized against its own members. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the Honorable Congressman Nazal to give his explanation of his vote. Honorable San Fernando is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all. This quote serves as the foundation of this representation's vote. Totoo na maraming nasabi, pinahayag, at ginawa ang kinatawang si Representative Barzaga na hindi aakma sa pamantayang inaasahan sa isang halal na opisyal. But this begs us to question what really is unethical behavior. While I agree that us lawmakers are held to a higher degree of ethics and decorum, such should not work as to stifle free speech and debate. Lawmakers must be free to say what we want, especially on issues involving national importance. Representative Barzaga's actions and words may not fit the usual mold of a traditional lawmaker. But who decides if the mold or what mold is correct? I understand these are difficult questions to answer, and I am unsure if there is any. But one thing I am sure of is that plundering the coffers of government through ghost infrastructure projects is what's unethical. The committee resolution sets a dangerous precedent. Ganito ho ba tayo kabalat sibuyas at allergic sa mga naiibang pananaw? Should our subjective judgments of Representative Barzaga's ethics supplant the will of the electorate? Hayaan natin ang mamamayan ng Dasmariñas ang humatol sa mga ginagawa ni Representative Barzaga kung saba ay karapat dapat na maging kinatawan nila. My dear colleagues, let us not erode whatever little trust that the public has left for this House at a time where allegations of massive corruption has been plaguing our beloved institution. It is callousness to sanction one of its most vocal critics, however eccentric, uncouth, or unpalatable his mode of delivery may be. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yun lang ho, Mr. Speaker, marami hong salamat. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Bong Suntay to Honorable Bong Suntay is hereby recognized. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang boto ko ay nakaugat sa malinaw at tahasang proteksyon na ibinigay ng konstitusyon. Proteksyon na hindi natin maaaring baliwalain dahil lamang hindi natin nagustuhan ang pananalita ng isang kasapi. Ang boto ko ay nakaangkla sa pinakamamahal na kalayaan na pundasyon ng ating saligang batas. Nakaukit sa Article 3, Section 4, under freedom of speech, na nagsasaad na no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Ito ang pundasyon ng lahat ng demokratikong lipunan. Its shield is broad and its protection is deep. It extends even to speech that is sharp, incendiary, or inflammatory. Constitutional protection is not limited to speech that is polite, convenient, or comfortable. This freedom is not ornamental. It is the lifeblood of a democratic discourse. The very air that allows truth to move, compete, and ultimately prevail in the marketplace of ideas. In every Congress, in every era, disagreements, mabigat man o masakit, ay mangyayari. But our duty is not to silence discomfort. Our duty is to allow debate to permit critique and to safeguard the right of each member to speak without fear that dissent itself becomes punishable. Totoo, the circumstances and expressions involved fall short of the quorum expected in this House. Hindi natin kinukonsinti ang pamamaraan o pagkasabi. Hindi natin tinatanggal ang bigat ng responsibilidad sa pagpili ng salita. Ngunit, falling short of decorum does not remove constitutional protection. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety.
But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Democracy does not mature through silence or suppression. It goes through robust exchange, matinding banggaan ng pananaw o mga malalamang diskurso ng pag-iisip kung saan ang katotohanan ay siyang huling magtatagumpay. I cast a no vote because imposing sanction here creates a chilling effect. Not only on the member involved, but on all who depend on this chamber as a forum for candor, for courage, and confrontation when needed. Hindi ito ang panahon para paliitin ang espasyo ng pagsasalita. Ito ang panahon para palawakin, palakasin, at pangalagaan ito. Freedom of speech is not defended only when it is easy. It must be defended precisely when it is difficult, when the speech is unwelcomed, unpopular, or uncomfortable. That is the true test of our commitment to constitutional principles. Thus, with earnest respect for this institution and with fidelity to the Constitution, I vote no, to uphold our most cherished freedom, to preserve the vibrancy of democratic debate, and to affirm the truth. The truth emerges only when ideas are allowed to contend openly and without fear. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Robert Nazal for his explanation. Honorable Robert Nazal is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker, my esteemed colleagues. While I acknowledge the profound importance of maintaining and enforcing the ethical standards of this House, my vote of no reflects two deeply held convictions. First, although the respondent's conduct was inappropriate, crass, and unbecoming of a member of Congress, I respectfully submit that the proposed 60-day suspension is grossly disproportionate to the offenses alleged. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. Second, voting no does not mean condoning his acts. It is instead a principled affirmation that fairness and due process are indispensable. The resolution before us does not specify the precise acts for which Representative Barzaga is to be sanctioned. Without such clarity, how can he meaningfully defend himself before the entire House? The most basic tenets of due process require that any member must be informed of the specific statements or posts deemed punishable before the harshest penalty, short of expulsion, is imposed. If this House demands accountability, then we must likewise ensure fairness. Otherwise, we undermine the very integrity we claim to protect. Finally, this vote is also my gentle appeal to this chamber to recenter its energy on the people's mandate. At a time when Filipino families struggle with daily concerns such as rising prices, job insecurity, health burdens, educational gaps, our primary duty is to ensure that their material well-being remains the central business of the People's House. Let us not lose sight of the urgent fundamental issues that affect every household we swore to serve. A reprimand would have been a balanced, measured response, one that upholds institutional integrity without diverting the House's focus from the needs of our people. For these reasons, I register my view that a reprimand, not suspension, would have been the appropriate, proportionate, and constitutionally sound response under the circumstances. Thank you. Yes, Kong. 5 po kayo na bumoto ng no para po ipasuspende si Congressman Barzaga. Bakit po no ang inyong boto, Congressman? Unang-una, binigay lang sa amin yung committee report sa hapon at si Congressman Barzaga lang ang kasama sa report ng Ethics Committee. Alam naman po natin napakaraming ibang mga kongresista sangkot ngayon sa mga maanomalyang mga proyekto sa DPWH. At actually, nabanggit ko sa aking explanation of vote, nakakahiya na maging miyembro ng Kongreso na mas inuuna pa natin ang Ethics Committee hearing tungkol sa mga social media posts kaysa sa pagpapanagot sa korupsyon sa gobyerno. Pero napansin namin, Kong, na for the longest time, parang ngayon lang dumami ang tao sa plenary. Kaya nga po ako din na lungkot dahil sa karaniwang araw sa Kongreso, kukunti lang ang attendance. Pero dahil ang requirement para
masuspindi ang isang miyembro ay 2/3 of all members voting, dapat pina-attend talaga ng Kongreso ang mga miyembro. Kaya since the approval of the budget on October 13, ngayong araw ang pinakamataas ang attendance sa Kongreso na nagsasalamin na tila napaka-importante na masuspindi si Congressman Barzaga, which shows, I think, misprioritization of the current Congress. Opo, Kong, kasama po ba si Congressman Barzaga doon sa mga nakikita, naririnig po ninyo na posibleng ipatawag, paimbestigahan kaugnay po sa issue ng pagnanakaw ng pera ng bayan sa flood control projects? Apong aligasyon tungkol sa korupsyon dito. Kaya ang sinasabi ko kanina, dapat yung mga kasamahan natin na hindi lang nagkakataon na sangkot sa korupsyon, pero mismo sa Kongreso, ang pinag-uusapan ay paano makabili ng budget, paano lutuin mga bidding, nag-aalok ng mga insertions sa kanilang mga distrito. Dapat yung mga kasamahan natin na mga yon ang inuuna ng Ethics Committee. At hindi po ang mga katulad ni Congressman Barzaga na hindi naman po tungkol sa korupsyon, kung hindi lang mga social media posts ang akusasyon. Ang isa sa mga nabanggit ko kanina nga ay isang kasamahan ko mula sa Batangas na meron na tayong mga inilabas na ebidensya na bumili ng pondo sa DPWH pati na rin po sa Kongreso. At andun siya kanina sa floor para bumoto para isuspindi si Congressman Barzaga. Kaya very ironic sa akin na sila pa na may allegations of corruption ang bumoto pa para isuspindi si Congressman Barzaga. Opo, Kong, ano pong masasabi niyo doon sa grounds ng Ethics Committee? Quote-unquote, disorderly behavior daw ang pinapakita ni Congressman Barzaga. Sir. I think it's the first time that something like this was decided by the House. Medyo unprecedented din siya at baka magiging precedent din na pag meron sinasabi ang isang miyembro na hindi sang-ayon sa gusto ng mayorya, pwede na nilang gamitin yan bilang basehan na isuspinde sila. Opo, anong tingin nyo dito, Kong? Ito ba'y magbibigay ng chilling effect para po sa mga kongresista pa na nagbabalak na magpahayag ng kanila pong sariling saloobin kaugnay po sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan? Baka yun po yung intensyon, pero hindi yan po yung mangyayari dahil nung ako po ay nasa plenaryo kanina, tinatanong ko ang aking mga kasamahan at lahat po sila actually nahihiya na ang kanilang boto laban sa pagiging kongresista ni Congressman Barzaga ay magiging on the record at medyo pag-uwi nila sa kanilang mga distrito siguro, mahihirapan din silang ipaliwanag sa kanilang mga constituents bakit ito pa ang inuna ng Kongreso ngayong araw. At ang resulta po nito ay mauubusan na rin ng political capital ang Kongreso para makapagpasa ng iba pang mga mas importanteng bagay. Kaya dahil inuubos ng ating Kongreso ang ating kapital para sa mga hindi naman dapat i-prioritize na mga bagay, mas mawiweaken ang grip, I think, ng Kongreso sa mga miyembro. Kong, nandiyan po kayo ng panahon ni former Speaker Martin Romualdez ngayon kay Speaker Bogie D. Kamusta ang atmosphere, sir? The same pa rin po ba when it comes to turingan po ng mga kongresista and the working atmosphere po sa buong HREP? Unang-una po, ang karaniwang araw, konti lang po ang mga nag-attend sa plenaryo. Pero ang isa din sa sinabi sa akin ng mga mas veteranong mga miyembro ay ngayon nga ang isa sa mga mas lalong mababang attendance at konti lang ang tinatalakay sa floor. Dahil ang preoccupation ng maraming mga miyembro sa Kongreso ngayon ay huwag sila sanang madawit sa mga flood control investigations. Ang sabi nga po ng Ombudsman ay 10% ng Kongreso ay iniimbestigahan ngayon. At baka ang kinakatakutan ng ibang mga miyembro ay pagkakanta ang 10% na yan, baka almost 100% sa mga members ay in some way ma-implicate sa mga flood control controversies. Kaya ang nakakalungkot dito, anuman ang inyong pananaw sa mga political issues, all of us can agree na hindi nakakatulong sa bansa na meron tayong Congress na hindi nakaka-function. Wala tayong mga major landmark bills siguro na maipapasa sa mga susunod na mga buwan o baka sa buong Kongreso dahil ang nasa isip ng maraming mga kongresista ay hindi ang paggagawa ng mga batas kung hindi sana wag lang silang makasuhan. Nako, baka na naman sa impeachment, mabubuhay na naman ng HREP, Kong. February po yung deadline, yung opening na naman ng timeline para po sa impeachment laban kay VP Sara. Sa tingin ko po, hindi nila kaya yan dahil parang inuubusan nila ang kanilang pakiusap para sa mga hindi ma-understand na mga bagay tulad ng suspension ni Congressman Barzaga. I think that over time, talagang mawiweaken talaga ang grip ng House sa mga miyembro dahil it seems like they're not picking their battles. They're going after issues that are very unpopular with the public. Opo, bago lang upo ulit si Partner Admar, Kong, hindi naman po tayo nagkakalayo ng edad pero napansin ko kanina sa 5 bumoto ng no, halos kabataan po ng mga congressman. At ikaw, si Eli San Fernando,
si Congressman Paulo Marcoleta ang kabilang sa 5 na bumoto against dito. At ang sangkot, no, ang nasasakdal, kapwa kabataang congressman din, Congressman Barzaga, sir. Tama po yun, pero marami din pong mga kabataan na bumoto para i-suspend si Congressman Barzaga. So, parang tabla lang, Kong. Well, nakakalungkot po na 5 lang po ang bumoto against the suspension, pero I think when they see the public is angry with the result of the vote, then magdadalawang isip nga ang mga miyembro ng Kongreso sa mga susunod na mga boto pag ipapaboto sa mga miyembro ang isang unpopular na desisyon. Congressman, magandang gabi, si Admar po ito. Sir, ito pong naging mga pahayag ni Congressman Barzaga po, hindi po ba ito kumbaga parang karapatan din niya bilang Pilipino, kalayaan sa pamamahayag at naging balat sibuyas lang yung iba dyan po sa mga kasamahan ninyo sa Kamara po, Congressman? Opo, at yun din ang sinabi ko noon nung tinanong ako tungkol sa aking opinion kay Congressman Barzaga na may kasabihan po si Voltaire na I may not agree with what you say but I will defend to my death your right to say it, na ang free speech ay napaka-importante at baka kaya din importante na i-suspend si Congressman Barzaga para magkaroon ng, sinabi niyo kanina, chilling effect sa mga may gusto ng free speech. Pero I think history will prove naman na we are on the right side of advocating for free speech kasi ang mga mamamayan naman ay may critical thinking to determine that it's really ridiculous to suspend someone over social media post, especially in light of much more serious issues. Opo, at siya din po ay binoto ng taong bayan ng kanyang mga kadistrito. Hindi rin po ba ito parang pagtatanggal sa kanila ng boses din na dyan na napaka lang naman itong issue naman na napag-uusapan with Congressman Kiko Barzaga. Ito din naman yung sentro ng diskusyon ngayon lalo na sa social media ng taong bayan, Congressman. Hindi lang siya sinusuportahan ng Dasmariñas, sinusuportahan siya ng buong bansa. I think masasabi natin na mas popular si Congressman Barzaga kaysa sa Kongreso. Kaya ang isang dahilan na sinasabi ng iba na dapat siyang isuspende ay ironic. Ang sinasabi po nila ay sinisira daw niya ang imahe ng Kongreso. Ang masasabi ko naman po ay ang korupsyon at ang mga aligasyon ng pagnanakaw ang sumisira sa imahe ng Kongreso at pag single out si Congressman Barzaga, lalong sumasama ang imahe ng Kongreso. Opo. Ang tawag din po sa inyo sa Tagalog, mambabatas, sa Bisaya, magbabalaod. Kumbaga, ang priority po ninyo is magpatupad po ng batas. Pero kapansin-pansin doon sa mga video, di ba, mahilig mag-post ng video si Congressman Barzaga during sa budget deliberation. Napuna nga niya na talagang halos bakante. Maraming absent dito po sa mga kongresista pagdating po sa pagpapanukala ng batas. Kagaya po dito, mahalaga po ito, budget. No? Dahil sa kahit na ang dami-daming mga nagbubusisi sa budget, meron pa rin mga nakakalusot po na mga kaya nga na nagkakaroon ng issue po sa corruption. Tapos, ito ba ay napansin nyo rin? First time ba, nabanggit nyo ito kanina na biglang dami yung bilang po ng mga kongresista. Ito ba ay pang ilan na pong ganyang klase ng attendance? Kasi matagal na pong tapos din yung inyong deliberasyon sa budget po, Congressman. Ito po ang pinakamataas na attendance mula sa pag-aproba ng budget noong October 13. So, kumbaga parang kasing bigat pala ng pagpapasa ng budget ang pagpapasuspende dito kay Congressman Leviste. Congressman Barzaga po, Congressman Leviste. Maaaring sabihin yan at maaaring sabihin din na ito din ay sumasalamin na wala nga masyadong ibang tinatalakay na mga batas ngayong nakaraang buwan na ito dahil nga distracted ang mga congressman sa kanilang mga sariling mga legal issues. Napag-uusapan po itong budget po natin, Congressman. Nagkaroon ng pag-question doon po. In fact, umabot pa nga sa Korte Suprema yung pag-question doon sa 2025 budget. Dito po sa 2026, meron po bang mga kapuna-puna dito, Congressman, sa inyo pong panig sa pagbusisi po ng budget? Magandang tanong po yan. Actually, ang basehan ng 2026 budget ay pareho pa rin sa basehan ng mga nakaraang mga budget. At yun po yung formula ng allocable at non-allocable ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ibig sabihin po, ang bawat congressman ay may alokasyon ng, sabihin na po natin, pork barrel na siya po ang pwedeng pumili ng mga project na minsan nangyayari din na sila din po pili ng mga contractor para sa kickback. At pinalitan nila yung mga flood control. Pero meron naman po ngayon mga roads at iba pang mga slope protection, mga maanomalyang klaseng proyekto. Kaya hindi po natin masasabi na nabawasan ng korupsyon sa 2026 budget. Ginawa lang po ng paraan para hindi masyadong halata na.
At nakakalungkot nga po na pagkatapos ng lahat ng mga protesta laban sa korupsyon sa DPWH, may lutuan ng bidding at may bentahan ng budget pa rin para sa 2026 budget. Maliban pa ito sa mga naabulgar din na maging yung mga pagpili ng magiging mga district engineer o yung mga opisyal dyan sa mga DPWH offices natin sa ground, may say din pala yung ibang mga kongresista din dito. Tama po ba ito or sa inyong pong monitoring po, Congressman? O hindi lang po sa district engineer, pati sa contractor. Kaya yan nga po ang paraan na pwedeng kumita ang isang proponent sa isang proyekto, kaya pinag-aagawan ang mga insertion sa budget. At ang isa nga sa lumalabas din, meron po tayo kasing ebidensya na nakalap mula sa DPWH, ay meron talagang mga listahan ng mga proponents para sa mga proyekto mula pa sa DPWH National Expenditure Program, na hindi lang congressman at senador ang proponent, kung hindi pati mga miyembro ng ehekutibo kasama ang mga sekretaryo at undersekretaryo. Kaya ang insertion sa budget ay talagang worse than what the public knows, at ang mga sinasabi na transparent ngayon ay hindi po totoo. Kasi kung maging transparent ang DPWH, ilalabas po nila ang listahan ng mga proponents ng mga insertions. Opo. Naging kalakaran na po sa Kamara, sa Kongreso, sa Senado, sa mga kongresista na yung nababanggit niyo po na nagkaroon ng alokasyon, may pork barrel kumbaga, no? In fact, meron na ng desisyon dito ang Korte Suprema na unconstitutional nga. Pero sa tingin niyo po ba sa ilalim ng konstitusyon or may mga batas tayo na pwede naman na hindi isingit or pwede nang kumbaga hands off ang mga kongresista rito, na kumbaga purely ang trabaho lang talaga ay ang paggawa po ng batas? Kasi ang nakikita din po ng ilan sa mga kritiko is diyan nagmumula kasi yung hihingi ng pabor, makapangyarihan si congressman sa kanyang distrito, maglalagay po doon ng mga proyekto, kaya yung minsan dadaan talaga sa congressman, hihiling sa congressman. Pero sa ilalim po ba ng konstitusyon, ito po ba ay pinaka-main trabaho ng mga kongresista na magpatupad ng mga proyekto sa kanilang mga distrito, or mas mainam po ba para maiwasan na po talaga yung korupsyon, alisin ito sa kapangyarihan, kung ito man ay kapangyarihan ng kongresista po, sir? I fully agree na hindi natin maiwasan na makikialam ang mga congressman sa mga projects sa DPWH hanggat sila ang nag-aaproba ng budget ng DPWH. Kasi noon, post-enactment. Ngayon naman, naging BICAM. Pero sa 2026, ang ginawa nila sa National Expenditure Program na nagmumula pa sa DPWH, isinisingit na ang mga proyekto. Para hindi halata, inaabot mo na lang sa DPWH yung listahan at pinapanggap ng DPWH na galing sa kanilang mga planning engineers ang mga proyektong ito. At ang solusyon ay dapat hindi na lang po ang Kongreso ang nag-aaproba ng mga line items sa DPWH budget. Dapat, I think, hindi din perfecto na ang local government mag-implement ng project, pero proven na less prone to corruption siya. Kasi ang sinasabing pinakamataas na corruption talaga ay nasa DPWH at sa Kongreso kaysa sa mga LGU. Kaya kung gawin na lang natin parehas sa national tax allotment o sa IRA natin ang funding ng mga projects, it will be, I think, a better solution, where currently we have an equation that allocates budget instead of a discretion. Kasi kung tingnan po natin yung allocation ng budget based on equation sa local government code, yan naman po ay nagiging epektibong paraan para mapondohan ng mga LGU sa buong bansa. At kung may discretion naman kasi ang Kongreso, magbigay ng malaking budget sa ilang distrito, mas maliit na budget sa ibang distrito, dyan po nagmumula ang korupsyon. Opo, meron po kaming nakakausap na mga mayor din. Meron silang nakikita na double standard eh. Kasi pag sa kanila, initiated ng lokal na pamahalaan ng isang proyekto, napakaraming pagdadaan ng proseso. Kumbaga, marami pang papipirmahan, maraming mga permits bago pa may isakatuparan yung proyekto. Pero, pag proyekto ni Congressman, napakabilis lang daw, Congressman. Ito po ba ay meron kayong ganitong klase po ng mga na-monitor din? O, totoo po yan. Mas responsive talaga ang mga LGU sa mga pangangailangan ng kanilang mga bayan at mas accountable din at mas malapit sa tao. Dahil ang isang munisipyo ay binubuo ng maraming tao, kasama po yung mga elected officials na every 3 years kailangan manalo ng eleksyon. Ang district engineer naman ng DPWH ay hindi hinahalal ng taong bayan. At meron din syempre iba-ibang mga members ng Sangguniang Bayan na mag-deliberate din sa mga proposed projects ng isang LGU. Kaya sa tingin ko, mas maraming check and balance pag LGU mag-implement ng project. Again, it's not a perfect solution, but I think there's actually a consensus among members of Congress na mas makakabuti talaga na LGU na lang ang gumawa ng proyekto. Pero ang sinasabi ng iba sa akin dito sa Kongreso, kaya daw hindi dapat LGU ang gumawa dahil wala naman ng silbi ang magiging congressman, wala na tayong budget, di ba? Kaya I think it's really the self-interest of
Congress that is keeping the DPWH as the main implementing agency of infrastructure projects. Opo, huling topic na lang po mula sa akin bago ulit si partner MJ Congressman. Meron pong mga pagsisiwalat si Congressman na Zaldico hindi na po dito sa flood control anomaly, no, budget, yung mga kickback, marami siyang mga pinangalanan po, no, ng mga malalaking personalidad, hanggang pati pangalan ng pangulo, pangalan ng speaker at iba pa. Ang pangulo po nung inumpisahan niya or yung kumbaga parang nabanggit niya na dapat na imbestigahan ito, hinimok niya yung mga Pilipino na makiisa, tumulong sa pagsusumbong patungkol po dito sa sinasabing korupsyon. Now here comes isang kongresista na naging APRO chair at meron mga ibinulgar at meron ding mga dokumentong inihayag, meron din mga sinabi, nagbanggit ngayon ng mga pangalan, kung ano yung mga modus, ano pa yung mga ibang mga pagsisiwala. Do you think, sir, na dapat itong bigyan ng pansin bilang maging patas sa lahat ng mga nagsusumbong? Kasi meron mga binabalitang gobyerno na meron silang ginawang operasyon dahil sa mga sumbong ng mga Pilipino na here comes itong kanilang kaalyado, naging APRO chair, merong mga nabanggit. Di ba po, para maging patas, para mabing bukas at para ma-verify, kabilang din po sa imbestigahan po, Congressman, sa tingin niyo po? Opo, ang dami talagang laman ng mga revelasyon ni former Congressman Zaldico at may ilang ibang mga miyembro ng Kongreso na nanawagan na dapat magkaroon ng investigasyon tungkol sa katotohanan sa kanyang mga claims. At ako po ay nalulungkot nga na parang dismiss lang ng Kongreso ang kanyang sinasabi. Pero mabuti nga na iimbestigahan natin ito. Anyway, siya nga ang dating APRO chair ng Kongreso. At sa aking sariling distrito, meron nga akong inimbestigahan na 1 billion 50 million pesos slope protection project na ang pinakamalaking proyekto sa buong Region 4A ng DPWH ngayong 2025. Noong September pa, nalaman ko na may mga nagsabi na parking daw ito sa isang congressional insertion. At tinanong ko ang regional director ng DPWH at ang sinabi niya, kung sasabihin niya sino ang proponent nitong proyekto, sasabog ito. Marami daw matadamay. At lumalabas, ito ay isa sa mga projects na nasa listahan ni former Congressman Zaldico. At ang point ko is that the regional directors of DPWH are aware of the insertions and who are the proponents. At kung seryoso tayo para malaman ang katotohanan sa listahan ni former Congressman Zaldico, dapat ipatawag ng Kongreso ang mga regional director at district engineer ng DPWH para malaman natin sino ba ang kausap nila at kanino nila binigay ang mga kickback para sa mga proyektong ito. Opo, Kong, other topic naman, nag-viral po sa social media yung pong quick selfie ninyo kay Congressman Garjola. Ano bang story doon, Kong? Ngayon lang nga siya umattend sa plenaryo after a few months at I took the opportunity to say hello pero parang paiwas siya. At kami noon po ay seatmates sa Batangas section ng plenaryo pero kahit na magkalapit lang kami ng upuan, hindi din niya ako kinausap. Siya po kasi ay aking naging subject over the past few weeks dahil siya ang pinakamalaking contractor sa Kongreso pa ngayon. Pangalawa lamang kay former Congressman Zaldico, mas malaki pa kay Diskaya. At meron din akong nakalap na ebidensya sa DPWH na noong 2024 pa lang, meron ng listahan ng 22 billion pesos in projects na para sa mga kumpanyang konektado sa kanya sa 2025. Kaya ibig sabihin po, talagang systematic ang bilihan ng project at lutuan ng bidding sa DPWH. At kung seryoso tayo sa anti-corruption campaign, dapat managot ang mga malalaking kontratista na congressman katulad ni Congressman Garjola. At yun din po ang sinabi ko in explaining my vote on why Congress should not be prioritizing things like the suspension of Congressman Kiko Barzaga. Kong, may sumisikat po ngayon na term, contractor. Yan yun, binanggit nyo po kanina, congressman na contractor. What comes to your mind, sir, upon hearing that word, contractor? Actually, si Congressman Garjola nga ang pinakamalaking contractor ngayon. Kaya sana mula ngayon, pag gusto natin ng textbook example nito, tignan natin si Congressman Garjola, mahigit 100 billion pesos kasi ang estimate na mga proyekto na nakuha niya mula sa DPWH at iilan dito ay nangyari dahil sa access niya sa Kongreso. Dahil ang karamihan ay in the last 3 years lang po at ang nabanggit ko nga kanina, mismo sa floor ng Kongreso ang pinag-uusapan ng iba sa ating mga kasamahan ay ang mga pagbenta ng mga proyekto, mga budget insertions na sila din ang gagawa ng mga proyekto. Kaya hindi lang po coincidence na sila ay congressman at contractor din. Dahil sila ay congressman, mas nagiging matagumpay sila sa pagiging contractor. Kong, other topic naman. Pakikwento naman po, sir, dahil meron akong narinig na balita na nag-intern pala kayo sa Davao City under kay FPRD. How was the experience, sir? Kasi kami ni Admar, taga Davao kami, sir eh. Opo, very memorable po sa 2013. At
even beyond that po, mula 2010 pa lang, madalas na po ako dyan sa KOJC compound sa katabi lang po ng airport ng Davao City. At ever since, saludo po tayo sa disiplina at sa linis ng mga premises ng KOJC at ng buong Davao City. Kong, ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayon sa development sa House? Well, I hope that there will be more plurality of perspectives in Congress kasi sa ngayon, parang 5 lang nga kami na bumoto tutol sa suspension ni Congressman Barzaga. Ang iba ay tahimik lang. Pero sa tingin ko, mas maraming mga magiging mas independent din sa mga susunod na mga buwan pag makita ng ating mga kasamahan na hindi talaga gusto ng taong bayan ang mga nangyayari ngayon. At sana mapaaga natin ito at ito po ay mangyayari sa tulong din ng taong bayan na magkukumbinse sa ating mga miyembro ng Kongreso.